Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Pinalawak ng State-Run Land Bank of the Philippines o Land Bank ang loan packages nito para sa mga negosyo at individual na naaapektuhan ng kalamidad at natural disasters upang makatulong na pabilisin ang kanilang pagbangon. Sa isang pahayag, sinabi ng Land Bank na ang Community Assistance and Reintegration Support Plus o CARES Plus lending program ay nagpapahintulot sa mga magsasaka at mangisda, kooperatiba, micro, small and medium enterprises o MSMEs, korporasyon at electric distribution utilities na makautang para tustusan ang kanilang pagbangon at maibalik ang regular business operations. Maaaring gamitin ng eligible borrowers ang pondo para sa working capital, capital expenditures at sa konstruksyon, pagkukumpuni o pagbili ng disaster damage equipment, facilities at structures. Para sa mga empleyado ng government agencies at companies na may land bank payrolls, ang bangko ay nag-aalok din ng Electronic Salary Loan o ESL na nagkakaloob ng kumbinyente at mabilis na akses sa pondo. Ang eligible borrowers ay maaaring mag-apply para sa ESL online via Land Bank website, iAccess o mobile banking app kung saan ang loan proceeds ay direktang ikakredit sa kanilang accounts. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, palalakasin ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang interagency cooperation at coordination upang epektibong mapuksa ang tax evasion at money laundering. Ayon kay BIR Commissioner Romeo D. Lumagi Jr., mahalagang mapalakas ang pakikipagtulungan sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa gitna ng dumaraming sophisticated tax evaders. Noong Agosto 29, si Lumagi ay nakipagpulong kay AMLAC Executive Director Matthew M. David at sa iba pang mga opisyal upang talakayin ang mga estratehiya sa pagtutulak ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang ahensya. Isang halimbawa ng sophisticated tax evasion scheme na binanggit ni Lumagi ay ang paggamit ng ghost receipts. Ayon sa BIR Chief, ginagamit ng mga buyer ang mga resibong ito upang iligal na mapababa ang kanilang tax liabilities dahil ang sellers o issuers ay walang lehitimong business activities. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nagpalabas ang Securities and Exchange Commission o SEC ng bagong Memorandum Circular o MC na nagpapahintulot sa mga kumpanya na may delinquent status na ibalik ang kanilang good standing. Sa isang pahayag, sinabi ng SEC na inilunsad nito ang Enhanced Compliance Incentive Plan o ECIP noong Agosto at 30 sa pamagitan ng MC number 13 na nagbababa sa multa ng mga kumpanya na hindi nakatugon sa kanilang annual reportorial requirements. Ayon kay SEC Chairperson Emilio Aquino, mahigpit na ipinapatupad ng komisyon ang mas mataas na multa at penalties upang makahikayat ng istrikto at palagi ang pagsunod sa reportorial obligations at good corporate housekeeping. Dagdag pa ni Aquino, ngayong nailunsad na ang ECIP, mabibigyan ang mga korporasyon ng oportunidad na maibalik ang kanilang good standings. Sa ilalim ng nabanggit na MC, ang mga kumpanya na nasa ilalim ng delinquent status ay maaaring isettle ang kanilang unassessed o unpaid fines at penalties sa halagang 20,000 pesos lamang. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.